mga katanungan na dapat mong matuklasan. Nandito si Mommy Ray, makisaya at makipagkwentuhan. Kaya tara na, tara na, makinood at makisaya, makipagkwentuhan na tayo kay Mommy Ray, kay Mommy Ray, kay Mommy Ray. Makinood at makisaya, makipagkwentuhan na tayo kay Mommy Ray, kay Mommy Ray, kay Mommy Ray. Hello, magandang gabi po. And it's a Monday night again. Maraming salamat for joining me tonight. But bago tayo magsimula ng aking magandang chikahan ngayon, magpasalamat muna po tayo sa aming mga sponsors. Of course, we want to say thank you to our sponsor, Hesinea Aesthetic, na they have 2 branches at Shaw Boulevard, Mandaluyong, and NS Amoranto, Quezon City. And they have numbers 0929-275-1014 and 0906-208-8183. Ayan po. So just contact them. They're always open daily at 10 a.m. to 8 p.m. And of course, another sponsors, we have Pampers City by OMG. Ayan po. An aesthetic and wellness center, your luxury escape. And this is the first and largest pamper center in the Philippines. And also, they're located at 107 K1 Center by Prestige, Asiana City, Parañaque City po. And then you can call them at 0945-203-9888. And also, you can check their social media also. Para naman po kung gusto nyo talaga i-pamper ang sarili nyo from head to toe, just call them and contact them and para makapag-schedule kayo ng appointment. Of course, make it a habit din po ang aming live every Monday, Wednesdays, and Fridays. Of course, every Monday, Chikahan with Mommy Ray. And every Wednesday naman po ang aming podcast with the 2 handsome guys, Charles Dion and Caleb Alvarez. And of course, our coffee chat naman po with Daven. And make it a habit, 7 p.m. po dito sa aming Ignos Novus Artist Management Facebook page. And of course, you can like, follow, and subscribe our pages. Sinabi ko nga po kanina, our FB page, and although the same with our Instagram, Ignos Novus Artist Management. Plus, we have a TikTok account at ignosnovus.official. And also, you can follow our mother company, First Son Production, with Facebook and Instagram, First Son Production. And of course, our YouTube channel, First Son Creative, na which all our lives, mapapanood niyo po lahat yan sa YouTube channel namin. And of course, some of our events, activities like yung aming pang mga ibang pinapakita mga way back Wednesday namin, you can watch them all in our YouTube channel, First Son Creatives. Ayan po. So, magandang chikahan po tong aking gabing to. My guest is a very handsome guy. Yeah. Very handsome guy. Very talented po sa young age niya. Sobrang talented po tong batang to. And he's a theater and commercial actor and also a singer. Mamaya po, para maniwala kayo sa akin na maganda ang boses ng aking guest, please welcome my handsome guest nga po, Ryan Christopher Howe. Hello po. Ayan. Kamusta, Ryan? Kamusta, anak? Kamusta? Hello po. Una po sa lahat, hello po sa inyo lahat, sa mga nanonood po. Mommy Ray, hello po. Good evening po. Thank you po so much for having me here. Kamusta po ako? Kamusta? Okay naman po. For now po siguro, medyo busy, physically tired, ganon, emotionally drained. Kasi
Marami po tayong pinagsasabay-sabay Mm. this past few days. Yung studies, rehearsals sa Yeah. theater po, and mga gigs. At the same Mm. time, I'm also a volleyball coach. Wow, So, ang dami naman palang ginagawa. So, sabi mo nga nag-schooling ka. Saan nag-school? nag-school po ako ngayon sa CIIT. Sila po yung top multimedia school in the Philippines. Wow. Located at Kamuning po. Yan. Ilang taon na ka ikaw, right? I'm 25 po. Talaga? Opo. 25? Akala ko po 11 years old tong anak ko eh. Ang cute-cute kasi ang liit po niya. Tapos, okay. So, 25 ka na pala. So, kung 25, tika saan ka, right? Do you have a province? Si Mommy po, taga Zamboanga po siya. Mm-mm. Pero sa Manila na po kami lumaki. And Oh. I'm also half Chinese. Yung daddy ko po, Mm-mm. full-blooded Chinese po sila. Mm. So, ayun po. Kaya medyo chinito po tayo. Thank Okay. you po sa Chinese blood. So, sabi mo, taga Sambuanga ka. Si Mommy po. Si Mami. Okay. Pero hindi ka marunong mag-Chabacano. Bisaya po yung Oo. salita po nila. Hindi sila yung Chabacano Bisaya. Kasi di Opo. ba yung mga taga Sambuanga si Chabacano Bisaya. Pero your mom is pure Bisaya lang. Hindi Opo, pure Chabacano. Bisaya. Pero dito ka na lumaki sa Manila. Sa Manila po talaga po ever since. Okay. Kung dito ka sa Manila, kasi kala ko sa province, pero na-experience mo ba maglaro sa labas? Like yung, gadget na ba tayo? Ano ba? Actually po, eto story time po. Sige, story time tayo. Story time dyan. po Gusto ko about yan. my childhood. Actually ko, may mga friends po ata akong nanonood dyan. Hello po sa inyo. Alam po nila yung kwento na to. Oo. Nung bata po kasi ako, sila daddy tsaka sila mommy, lagi po silang busy, umaalis. Yeah. So kami po yung naiiwan sa bahay, mga Mm. kapatid ko po. 5 po kami magkakapatid and ako po yung panganay. Mm-mm. And then po, since iniwan po nila kami sa bahay mag-isa, kung ano-ano po yung ginagawa po namin sa loob ng bahay. Okay. Pero ang ano po, friends po nila mami tsaka nila daddy yung mga kapitbahay namin. Okay, okay. Kasi minsan po, kami ng mga kapatid ko, tumatakas kami sa labas ng bahay may mga playmates po kami dun sa labas. Tapos dun po kami natuto maglaro ng mga laro sa kalye. Pero before po, di talaga po ako marunong yung mga tumbang preso, di ko po yun alam. Recently ko na lang po sila natutunan. Oh my God. So, recently mo lang na laro yung mga larong kalye. Larong kalye po. Yan yung opo. tinatawag kasi namin nun larong kalye yan, tumbang preso, Opo. tagu-taguan, tapos ano pa yung isa yung, basta yun. So, dun mo lang na-experience. Masaya naman, nag-enjoy ka naman. Opo, kasi yun nga po, since growing up, parang hindi namin nalalaro yung mga larong kalye talaga na ganun. Yeah. Usually nakukulong lang po kami sa loob ng bahay. Tapos, kung ano na po yung trip namin doon, nagtatago-taguan po kami sa loob ng bahay. Yeah. So, at least may siblings ka. Opo. Pang-ilan ka sa magkakapatid? Panganay po. So, mas maganda kasi kayo, mas bata sa'yo yung mga kalaro mo. Opo. Pero ano rin po magkakasunod lang din po kami ng edad. Okay. Kaya hindi ko rin po na-feel na meron po akong sobrang batang kapatid talaga. Ganun. Magkakasunod lang po kami ng edad. Pero at least nag-enjoy ka pa rin, no? Hindi lang yung puro gadget. Kasi nowadays, halos lahat gadget, diba? Opo, yung mga bata po. Opo. Yan. O sige, bago tayo magpatuloy sa chikahan, mag-comments muna tayo dyan, magbasa-basa tayo, di ba? Okay, good evening daw, sabi ni Peter. Ayan. Hello po. Ayan, tapos sino pa? Okay, ay, Doc Ivan. Sabi niya, good luck sa show mo tonight, Mom Ray. Okay, thank you. Enjoy your vacation. And of course, sobrang privilege ako. Nanonood po si Charles Dion ngayong gabi. Maraming salamat, Charles. And si Lyra, of course, good evening. And si Janelle, andito din. Good evening, Mami Ray and Ryan. And okay, si Daven. Of course, si Daven po ang aming host every Friday ng Coffee Chat. And aming director. Good evening, Direk. Good evening, And Direk. Zaira, hi Mommy, it's been a long time. Oo nga, Zaira, we miss you and magkita-kita tayo soon, Zaira. Ayan, okay. So eto, babalik kami ng chikahan. So sabi mo nga, dito ka na nag-aral sa Manila, di ba? Opo. Sabi mo, Patical. Paano mo naman na-discover na you have this singing ability? Ano po, nung bata po ako, sa bahay po, mahilig po kasi mag-karaoke yung parents ko. Si daddy po, napakagaling po kumanta ni daddy. Tapos po, yun, since bata pa lang kami, nagkakaraoke sa bahay, ganyan. Doon ko po
pinakanta lang po ako bigla. Tapos parang batang-bata pa po ako nito. Tapos sabi po nila mami na, parang yung anak ko, parang pwedeng, maging singer. Oh. Sabi po ni mami. Tapos si daddy naman po, parang, nung time po na yun, parang, support din po siya. Tuwang-tuwa po siya na yung anak po niya kumakanta. Tapos po, hanggang sa, nung elementary po ako, sumali na po ako ng contest sa school. Pero nung una po, parang hindi pa po ako ganun ka-confident sa skills ko. Kasi hindi pa po ako dumaan ng proper training, mga vocal lessons po. Then, yun, nananalo naman po ako hanggang sa nagiging representative po ako ng school namin para ilaban po sa outside world. outside world. Pero Sa outside walang world ng school. walang proper training. Like, Wala. Nung elementary po to high school, nagkaroon na lang po ako ng proper training after po nung nanalo po ako nag-champion po ako sa Campus Voice Season 2 po sa school po namin. Tapos nilaban po yung inter-school ng Campus Voice. Doon po nagkaroon po ako ng scholarship with voices. Kaya nagkaroon po ako ng proper training. Oh, so at least, 'di ba, nagkaroon ng proper training ikaw. Kaya mas maganda ang boses mo ngayon. So, doon nag-start sila mami yung naging singer. Na Opo. parang nakita nila na, I have my ability pala ang anak ko. So, doon ka nag-start. Nag-enjoy ka naman. Nung time po na yun, parang hindi ko po siya tinitake seriously. Nung bata po ako, siguro na tinake ko na lang siya seriously nung mga mga high school na ako. Kasi patindi na po ng patindi yung labanan sa singing contest pag umabot ka na po ng high school. Kasi pag elementary po, parang cute-cute pa lang kayo eh. Parang yung mga kinakanta niyo po, cute-cute lang. Oo. Tapos nung high school na po, grabe mga, birit-birit na sila. Oo. So, sa side ko nun, parang grabe na yung Yung level. pressure. Yung pressure. At the same time, yung level po ng competition, pataas na po ng pataas. So, kailangan, pataas ng pataas yung competition, pataas din ng pataas yung boses mo. Di ba? Pataas po ng pataas din yung boses niya. Kung gusto niyo po malaman, hihingi ako ng konting sample kung gaano kataas po yung boses ni Raya. Kasi sabi niya, yung competition nila sa school, pataas ng pataas yung boses eh. Ikaw, Raya, konti lang, just a few lines of songs na gusto mo. Sige po. Sige po. Ako'y sa'yo, ikaw ay akin. Ganda mo sa paningin. Ako ngayon nag-iisa. Sana ay tabihan na. Sa ilalim ng puting ilaw. Sa dilaw na buwan. Wow! Thank you naman, di ba? Ang galing-galing. O sige, bago tayo magpapahingi ko lang konti ang boses mo, magbabasa tayo ng comment section, may nakita ko dyan. At ang sabi nga, ano ba sabi doon sa comment section? Ayan, hello po, Kuya Rai. Kuya Rai, lagi po kitang napapanood sa social media. Ay, hello po. Ayan, tapos sabi po yan ni Charles Dion, at saka syempre sabi daw ni Richard Adolin, grabe fan na fan niyo po ako. And then, meron pa isa. Ayan. Hi, Ray. Ay, Ray. Si Ray. Si Sir Ray. Ish. Hello po, Sir Ish. Ayan, okay. And oo nga pala po, eto, fina-flash ulit po. Please, do watch our live again. Of course, every Monday, Chikahan with Mommy Ray. And every Wednesday naman po, like sinabi ko po kanina, na we have this two handsome guys na Up, Top, Down, Low na podcast with Caleb Arvales and Charles Dion. And of course, yung nandyan din kanina, Coffee Chat with Dave naman po. Yan po. Every Fridays po yan. Same time, same channel po. Ayan. O, ayan na. Right, so ang dami mo na palang fans sa singing. So, ngayong college, umaano ka pa rin ng mga competition sa school? O, ngayon sabi mo nga, sa labas na. Ngayong college po kasi, naging P-pop trainee po ako. Under naman po kay Coach Froilan Canlas. Hello po, Coach Froilan Canlas. Thank you so much po. Si Coach Froilan Canlas po, meron po siyang music school. Yung F Museo po, located sa Cubao. Doon po ako
P-pop training and nag-vocal lessons din po. Mm-mm. Kaya thank you po so much F Museo Music School. Laki po sobra ng improvement ko. Kaya mataas po yung boses ko dahil po sa F Museo kay Coach Froilan po. So, kailangan talaga tumaas yung boses. Ayan. So, yan, sabi mo nga, you're doing sa music na tayo, di ba? Paano mo naman napasok anong nauna, theater o commercial? Nauna po yung commercial. Okay. Opo. So, nagkaroon ka na ng mga ilang commercials? 2 po. Pwede ba natin banggitin? Ah, O sige, 2 commercial tayo medyo. Meron ka na. Gaano kahirap makapasok sa isang commercial? Actually po, di rin po sinasadya yung sa commercial. Okay, sige. Kasi po, before po kasi, actually it all started po talaga sa singing. Sa singing po talaga siya nag-start. Before po, nung bata po ako, pinakanta po ako nila daddy tsaka nila mami sa Clowns kay Alan Kay po. Tapos gusto nga daw po akong Irregular doon. hindi naman po, i-guest sa TV. Pero yung parents ko po ayaw pumayag pagdating na po doon kasi maapektuhan daw po yung studies. Okay. Tapos po, yung theater naman po, may nag-offer din po before. Pero 3 months po yung training. Tapos 1 year po akong hindi magsa-stop po ng studies. Kaya hindi po pumayag yung parents ko kasi masisira daw po yung pag-aaral ko. Yes. Tapos po, hanggang sa nung bandang high school na po ako, doon po may mga friend of a friend po. Sabi, uy, punta ka dito, kulang pa daw kasi ng artist for commercial. So, tara, punta ka dito, VTR ka, ganyan. Actually, tinawagan po ako parang 12 midnight. Okay. 12 midnight po ako tinawagan. Tapos sabi po, punta ka dito, ito yung address. Tapos parang condo lang po siya. Tapos hanggang sa, ayun po, nung nag-VTR po ako, nakuha naman po ako. So, mayroon po akong 2 commercials nung high school po. O di, ang swerte mo kasi ngayon ang hirap makapasok sa commercial. Alam mo ba yan? Naku, para ang dami-dami naman ang comments ngayon sa'yo. Natutuwa naman ako. Sabi nga ni Isabel, so humble and pogi, sabi Thank you ni po, Ismael. Sir Ish. And then sabi ni Charlene, okay, pogi naman yan. O, Landicho. Hello po, Cha. Tapos sabi niya, ano yan, Yugtura yan. Sabi niya, hashtag. And then si Marky, sabi niya, iba ka talaga, Kuya Rai. Number 1 fan mo ko talaga, Yugtog. Ano yung Yugto? Sige, pag-uusapan natin yan. Tapos meron pa dito, Ryan, number 1. Ayan, meron sinasabi hi daw, sabi ni Angela. Miss you, Angela. And si David, hala, idol na idol ko yan, si Kuya Rai. Kuya Rai talaga, David. Kuya Ray! Ay, Kuya. ikaw po yung kuya ko, Kuya David. Kuya. And of course, one of the members of Boom React, Mars Matt. Hi, Mommy Ray, Direct, and to all the staff. Hi, Mars. Thank you. And of course, my daughter, ayan na si Bebe ko. Ayan na, watch na sila. So, ang dami, ano yung yugto? Ano yan? Bakit kanina pa may mga hashtag yugto, right? Anong story behind that yugtong yan? Yugto po, is na-mention ko po before na P-pop trainee po ako. So, yun po yung pina-form po namin na P-pop group ngayon, Yugto. Under Coach Froilan Canlas po sa F Museo. Yung pala yun. Kaya pala may hashtag yugto. Okay, 'di ba? So, sabi mo nga, after high school, nung nasa high school, nagkaroon ka ng commercial and then a theater. Kailan ka naging officially pumasok sa theater at naging professional theater actor? Actually po, dito na po talaga yung first po talaga na theater. Kaya nung auditions po, sinasabi ko po kay La Direct na totga ko po kasi yung theater. Oh, talaga? Bakit? Kasi nga po, nung bata po, gustong gusto ko po siya kasi feeling ko po parang feeling ko doon ako belong sa theater. Okay. Kasi nagagawa ko po lahat ng gusto ko. I mean, lahat po ng hobbies ko. Yung singing, yung dancing, yung acting, lahat po kasi nasa theater. So, kaya feeling ko po parang yun yung place para sa akin. Kaya thankful po talaga ako kay La Direct. Sa inyo po, thank you po talaga. First Hand Production, thank you po. Okay. Pag-usapan natin yung audition kasi sabi mo first time. Anong naramdaman mo nung audition? Nung audition po, grabe po yung kaba. Grabe po yung kaba, sobra. Kasi, ang dami nyo eh. ang dami po namin. Tapos po, syempre po, at the same time, yung mga kasabay ko rin po mag-audition, magagaling din po. Yes. Kaya nagulat po ako nung nakuha po ako talaga. Thank you po talaga. So, ninervyos ka na. So, yan, binigay na sa'yo yung role mo. Opo. Tapos, binigay sa'yo yung first role mo sa isang theater mo. Yes po. So, paano?
Paano naman ang naramdaman mo ng first rehearsal mo? Yung first rehearsal ko po, actually, grabe, kabadong-kabado rin po ako nun. Kasi hindi ko po alam kung ano po yung i-expect ko sa rehearsal. Kasi sabi ko po, nung natanggap po ako, sobrang thankful na ako. Tapos, at the same time, nasa isip ko na rin po na, grabe kasi, ano na to, professional na po talaga to na rehearsal, na theater, na show. And at the same time, first time ko rin po. So, nung una po talaga, grabe po, sobrang na-intimidate po ako sa mga tao. Hanggang sa nung during rehearsal na po, grabe, sobrang bait po ng lahat. Yeah. Kaya nawala po yung kaba ko. Pero nung una po talaga, grabe po yung kaba ko. As in, hindi ko po alam yung ano ko, gagawin ko. Gagawin mo. Hindi ka naman na, nung nakita mo yung script, paano, sabi mo ba, naku, masasaulo ko ba to? Paano kaya? Opo, ayun pa po yung pinakakinakabahan po ako kasi ang haba po ng mga lines. Yes. Tapos sabi ko po, nung ako lang po mag-isa nagme-memorize, parang paano ko kaya to kakabisaduhin? Parang ang haba-haba. Tapos hanggang sa binigyan po ako ng advice nila Direk, tsaka ng mga co-actors ko rin po sa theater na mas okay nga daw po na pag may kabatuhan ka po ng lines, Yes, mas exactly. naalala nyo po. At parang mas nagiging natural na lang po yung batuhan po ng linya. Kaya yun din po. At the same time, kaya nawala din po yung parang intimidation ko and yung kaba. Kasi well-guided po ako dito sa first-hand production po with Direk and also my co-actors. Talagang very professional po yung mga tao. Yung paano kayo magbatuhan, di ba? Yes po. O, ayan na. So, nakapag-rehearse ka na. Nagre-rehearsal na. Di ba? Lagi naman may rehearsal. And then, na-memorize mo yung mga lines. How was the first experience of your first show? First experience ko. Actually, naalala ko pa siya, parang it was like yesterday lang. Kasi sobrang surreal po talaga nung moment na yun. Kasi finally po, magpa-perform na po ako as a theater actor. So, hanggang ngayon nafe-feel ko pa rin po sa mata ko yung mga ilaw, Yeah. yung crowd, ang dami po kasi po that natin time, audience. That time, nung first show mo, parang 1,200 yung crowd natin. Yes po. O mga ganun. Tapos at the same time din po, series of shows din po siya sa isang araw. Grabe po, as in, nung una po siguro, grabe yung kaba. Kaba? Parang biyahe pa lang po biyahe pa lang po, di na po ako mapakali. Ayan yung first show Ayan po, mo. first show. Ayun po ako natutulog. Si Ryan po yung natutulog Opo, dyan. ako po yan. Totoo pong tulog siya. Totoo po. Kasi po di po ako nakatulog sa biyahe dahil sa sobrang kaba. Okay, and then? Ayun po. As in, grabe po lahat po ng siguro nakasama ko sa van papunta ng venue, tulog. Ako lang po yung parang di makatulog. Yeah? Kasi kinakabahan po. Pero nung andun na po sa stage, nawala na po lahat ng kaba eh. Yeah. Parang everything fell right into place na lang po. Kasi at the same time, well-rehearsed naman po kami. Alam po namin yung gagawin. And at the same time, parang in-enjoy ko na lang din po. Yeah. So it was really a fun experience. At the same time, ang saya din mag-perform nung dun sa crowd din po. Yeah. At nakakatuwa rin po kasi after po nung show, di ba po may picture-picture. Yeah, with the Po. audience. Ang dami pong nag-tag po sa akin. Thank you po sa inyong lahat. Sa mga nag-picture po and videos. Thank you Yeah. po. Di ko po ata na-restory lahat kasi ang dami po. Ang dami, di Opo. ba? Oo. Yun yung mararamdaman mo pag theater kasi. Nakukuha mo agad yung reaction ng tao na paano nila na-embrace yung show, diba? So, eto na, hindi lang isa na ang magiging theater show mo eh. Meron ka pang isang nakapending, tapos meron pa rin dadating. Na-embrace ba lahat? Ayun po, so far ngayon, unti-unti ko na siyang na-embrace. Kasi po nung una, parang meron pa rin pong mga doubts eh, na, kasi po given na nung auditions, ang dami po talagang talented na nag-audition po talaga. As in lahat po. Kaya nung una po, syempre may mga doubts pa rin po sa sarili ko kung deserve ko ba or kaya ko ba to panindigan hanggang dulo. Yeah. Kasi po, medyo mabibigat din po yung mga roles eh. Yeah. Pero ngayon po, since parang medyo nawala na po yung pressure, mas more on nag-enjoy na po talaga ako sa ginagawa ko. So nawala na po yung pressure, yun. Pero yung kaba lagi nandun. Yung kaba po siguro hindi naman po maalis. Mawawala Opo. Lalo na po pag simula po ng first show. Yes. Pag bago po umapak ng stage, dun po yung kaba. Manginginig ka na po sa hagdan. Oo, no. Opo. Yun. O yan, dahil dyan, ang dami nag-hiking.
Si Ryan, sabi, ayan, ano sabi niya? Nanay Nen. Ay, hello po! Hello, Nen! Ayan, mabait po sobrang. We miss you, Nen. We miss you. Si Nenen ba natin yan? Si Andre, sabi niya, uy, my idol. Hello Sabi po, niya. Andre! Tapos, yung sabi nga ni Ismael, sikat na yan sa Iloilo City. Ay, thank you po, Sir Ish. Miss ka na ni Amor. Sabi ni this is Nanay Nenen nga. Apo. Mami Nen, miss na daw tayo ni Amor. And of course, sabi ni Mars Matt, ang cute naman ni Guest. Ay, cute siya talaga. Thank you po, Sabi po. naman ni Richard, grabe, sobrang inspiring po si si Kuya Ryan. Napakabait po at masipag. Thank you po. Thank you Sabi po. naman ni Paul, iba talaga since kinder kami, grabe ang talented niya. Okay, sabi ni Mars Matt, makapag-audition na nga din. Sige Mars, mag-audition ka na. And si Charlene, love you, Yugto Ryan from Batangas here. And the vent, Thank you po. kanino ka pinaka na-intimidate? Ayan, may question. Bago yan, watching from Las Piñas po, it was nice seeing you again, Kuya Ryan. And sabi nga ni Charlene, cutie pie, parang minion yan. Oh my God, cutie pie, parang minion. And then si John, pogi mo naman idol. And si Charlene, hello Kuya Ray. Hello po. Ayan, ang dami, puro pogi. Ayan. Tapos sabi ni Bernard, hello Ryan, congratulations. Bernardo, thank you po. And sabi ni Bernardo, ayan, sagutin natin yung tanong sa'yo ni Daven, kanino ka pinaka na-intimidate? Pinaka na-intimidate? Siguro, pero yung pinakauna po talaga kay Direk. Of course, lahat naman tayo kay Direk po Direk. talaga pinakauna na kayo. Kasi po, grabe po, yung presence po ni Direk pag pumasok po siya ng studio, grabe po, parang mapapatigil ka po talaga sa gagawin mo. Parang pag Okay. lumakad po si Direk, pumasok po ng pinto, ay, okay, eto na, game na. Bawal na magkulitan, kailangan seryoso na. Ganon. Yun po, noon na po, kay Direk po talaga. Pero, later on po, parang hindi na po intimidate yung naramdaman ko kay Direk eh. Parang mas more on yung respect ko po kay Direk sa ginagawa po ni Direk and kung paano niya po ko din kami tinitreat, yung guidance din po ni Direk sa amin. Kaya mas more on siguro nung dulo parang hindi na po intimidation talaga. Mas more on nire-respect ko na po si Direk. Kaya hindi po ako nagtitino dahil natatakot po ako. Pero kung nagtitino po ako dahil ganun po kataas yung parang Yung respeto tingin ko mo. po kay Direk. Oh. So, nandun ka ba nung talagang nagalit siya? Opo! So, kamusta naman yun? Hindi ka naman nabigla na, ay, ganito pala talaga sa teatro. Ganito pala mga direct. Kasi ganun po talaga, no? Pag pumasok kayo sa industriyang to, lalo na sa teatro, kahit naman saan po. Actually, kahit saan po Kahit na rehearsal, opo. Kahit saang industriya dito, kahit mapa-TV, mapa-movie, Dancing, Dancing any po. meron talagang darating yung puntos na yung mismong director nyo or choreographer nyo magagalit. Actually Ikaw? po, hindi naman na po kasi siya parang bago po sa akin. Since I've been through other rehearsals din po, hindi nga lang po theater. Actually, medyo expected ko na rin naman na po siya. Kaya hindi naman po ako natakot. Kasi at the same time din po, ito po guys, always remember po na yung mga choreographer po natin, mga direct, mga teachers po natin, hindi naman po sila magagalit ng ganun-ganun ng wala pong dahilan. Na, Oo. na parang trip-trip lang nila magalit ng ganun, magbato ng kung ano-ano. Hindi naman po yun sa ganun, kundi siguro dahil din po yung frustration din po nila sa nangyayari po sa rehearsal. Kaya ako po, 100% understandable naman po sa akin yung mga ganun. Kasi po, imagine nyo po guys, parang syempre kung kayo din po yung nagtuturo, tapos marami po kayo sa rehearsal, mag-isa lang po yung director. Ang hirap po kalabanin lahat ng tao. Kaya ako po very much understandable po para sa akin. And yun po, hindi naman po takot yung naramdaman ko. Kundi parang at the same time concerned din po. Yun. Exactly. At saka kasi 'di ba, pag sinabi kasi na isulat mo yung blocking, isulat mo na. Kasi Yes ang hirap po. balikan 'di ba? Yes po. Ang mahirap sa amin kasi po is memorizein mo na yung lines, mag-memorize ka pa ng blocking. Blockings. Tsaka actions. Actions mga, and po. everything. Yun po. Pero na-challenge ka ba? Ngayon? Yes po. Yes po. Grabe po yung, syempre, nung una po, akala ko po binibigay ko na po yung 100% ko hanggang sa
nagbigay po si Direk ng comment na i-push ko pa daw po. Hanggang sa Mm-mm. na-push pa po yung limit ko na, yung 100% ko parang Kulang pa. kulang pala Yeah. siya. Na ang dami ko pa palang pwedeng i-improve. Yes. Hindi lang po sa singing, kundi especially po sa acting, Yeah. sa galaw po kung paano po Mm-mm. gumalaw sa stage. Kasi po magkaiba po yung galaw po pag sa teatro Yes. versus pag sa screen po. Mm-mm. Magkaiba po kasi talaga sila. Kaya, yun po, sobrang thankful ko rin po kasi kay Direk na ang laki rin po ng improvement ko rin po siguro talaga when it comes dun sa acting. Yeah. So, yun sabi mo nga, feeling mo malaki improvement mo sa acting. Paano mo pine-prepare ang sarili mo sa isang character mo? Kasi sa mga theater, iba-iba naman yung role mo. So, how you prepare yourself? Yung turo po ni Direk po nun is, hindi lang po kabisaduhin yung lines. Yeah. Kung di intindihin po talaga yung story, Mm. kung bakit po niya sinasabi yun, ano po yung nangyayari sa kwento during that time, Yeah. para mag-grasp mo talaga yung emotions na kailangan ng character. Mm-mm. So, hindi po talaga pwede na pag nagkakabisado ka po ng script is yung part lang po na yun yung babasahin mo, kundi yung Yes. buong act po talaga na nangyayari. At kailangan po parang na-visualize mo talaga siya na kung ikaw po yung character na yun, paano mo po siya ibabato? Yeah. Kung nararamdaman mo po kunwari yung sakit na to, kunwari broken ka po, paano mo i-deliver yung line na to? Na ganun po na naintindihan mo po talaga yung nangyayari. Hindi po siya pwede na, ay, broken ako, ganyan. Yeah. Parang, kailangan po talaga na naintindihan mo talaga yung buong kwento. Yes. Yung parang you're always putting yourself to the Yes situation. po. At yung character mo, ikaw yon. Opo. Hindi kasi yung pwedeng memorize lang. Mm. So, meron po kasi siya, magkasama po kami sa 2 theater show niya. Yung isa, mas challenging. Opo. Paano mo pinire-repair yun? Sige nga, paano mo pinire-repair yung isang character mo yun? Na which is, sobrang galing po doon ni Ryan. Paano mo na-prepare yun? Ang Pwede hirap po nun. mabanggitin po yung character? Pwede naman Pwede po siguro. mabanggitin yung character? Pwede naman siguro. Yung character niya po kasi, it's parang autistic siya Opo. na bata. May autism po. May autism siya, and then, different to doon sa isang character niya eh. So, paano Yes mo po. na-prepare yung sarili mo? Kasi mahirap to eh. You have to be consistent from start to end. So, paano mo pinire-prepare yung sarili mo? Actually po, nung una po talaga, nagulat po talaga ako dun sa binigay po ni Direk na role sa akin. Nagulat po talaga ako kasi galing po ako sa role na yung una po is parang angas-angas, ganyan, angas-angas. Tapos meron din po dun na yung cute-cute. Mm-mm. Tapos po bigla po akong nagkaroon ng role na mabigat. Mabigat po Yes. siya. Kasi at the same time, hindi mo po siya pwedeng i-act na basta-basta lang. Yeah. Kailangan po talaga pag-aralan mo po yung character. So, nung nabigay po sa akin ni Direk yun, ang una ko pong ginawa is nag-research po talaga ako ng background po about autism, about kung ano po yung meron sa kanila, and kung paano po sila nag-a-act. And doon ko po na-discover na malaki pa rin yung spectrum din ng kahit ng autism, na marami rin kinds of Yeah. autism. So, hindi rin po siya na, kunwari kung ano po yung napapanood niya sa isang TV na may autism na character, hindi po ganun lahat ng taong may autism. Yes. Especially po, depende rin po sa age nila. Yeah. At kung ano po yung Level kung of saan po sila autism. sa spectrum. Yeah, saan sila sa expect? So, yun po, I did lots of research po. Hanggang sa next po na ginawa ko is, binasa ko po buo yung script talaga. Para malaman ko po kung ano po ba yung issue dito, ano po ba yung pinagdadaanan po ng character. Hanggang sa, dun ko po pinagtagpi-tagpi lahat ng research ko, hanggang sa, inintake ko po yung character, hanggang sa, yun po, naging ako na po si Federico. Oy, paano mo na-visualize yung sarili mo na dapat eto ko sa level ng autism o nandito ako sa level nandito ako sa spectrum ng autism na to. Paano mo nasabi na hanggang level 3 lang ako or hanggang level 4 lang? Anong ginawa mo na, are you in front of the mirror ba na sabi ko, pwede siguro level 1 lang? Ay, hindi, dapat level 2. Ay, hindi. Paano mo naisip na eto dapat yung autistic level ni Federico? Bali si Federico po kasi, hindi naman po siya totally nasa taas po ng spectrum ng autism. Kasi po, ang dami pa po niyang nagagawa, and nagre-respond naman po siya talaga. Siguro po yung kay Federico lang po may mga twitches, mga ganon. Kasi po nung binasa ko po yung script, ang dami pong nagagawa ni Federico, nakakapaglaro din po siya. Maano naman po yung understanding po niya, yung comprehension din po. Yeah. Nung base po nung dun sa binasa ko, parang hindi naman po full-blown na autistic talaga yung character.
May mga ano lang po talaga, yung mga movements Yeah, po, and yung Yung paano po stiffness. ng magsalita, Yeah. yun po, yung mata. And at the same time rin po, ginaid rin naman po tayo nila direct po dun sa Mm-mm. kung ano po yung mga sobra na ginagawa ko and ano po yung mga medyo parts na medyo naglalak ako Yeah. sa representation po ng character. Yeah. So, ayun po, with the help din po syempre ni Direk and my co-actors din po, kayo po, dun ko po nahanap yung tamang blend nung nung kailangan po sa character. At saka yung consistency from Consistency po, Ang very hirap important. naman Buti hindi ka nahihipan ng hangin na pag-uwi mo gano'n di ba? Ang hirap consistency tapos repeating of rehearsal di ba? Opo. Di ba? Actually, nangyari po siya sa akin kasi po, 'di ba, during that time po, dalawa po yung show na yung dalawa po yung piece na yon. Yeah. Si Federico po tsaka yung isa pa po. Yeah. Umabot po sa point na nadadala ko po yung pagsasalita ni Federico dun sa kabilang play Oh my God. nung rehearsal po. Yeah, okay. So, sinasabi po sa akin na, bakit nagiging Federico ka na? Ay, oo, I Di ba po? remember. Nagiging Federico na po yung pagsasalita ako. Nadadala ko po siya. Yeah. Kasi ganun ko po in-embrace yung character Ni ni Federico hanggang sa naging parang siguro naging normal siya sa akin. Naging normal. Ganun po nagsasalita. Hindi, tsaka in the split of minutes lang kasi Minutes lang yung mag-change of pagitan. character. Ang hirap umalis Opo. Doon ang hirap. Ang hirap umalis doon sa character na binigay sa'yo, diba? Yun. So, ikaw, Rai, sabi mo nga na-enjoy mo na tong industriyang to. Parang feeling mo, eto na yung path ko. Yes po. Eto na yung path ko. So, tatanungin kita, in 5 years from now, so you're 25, you're gonna be 30 that time, saan mo nakikita ang sarili mo? Una po, syempre, 5 years from now, actually, ang hirap po. Ako po kasi yung type ng tao na I live in the moment. So, siguro, at 5 years from now, siguro, hopefully, nagagawa ko pa rin yung mga gusto kong gawin. Like theater, singing, acting. By that time, siguro, tapos na rin po ako sa school. So, ano pa ba? 5 years from now. Ang bilis lang nun, Kasi po, yun nga po, ako kasi talaga I live in the moment. Hindi ako nag-think way far ahead. Kasi, chine-cherish ko po yung, kung ano po yung meron ako ngayon. And at the same time, ayoko rin po madaliin yung future ko. Yeah. Kasi hindi naman po siya, ako po naniniwala po kasi ako na hindi naman po racing yung buhay. Para, ayoko rin po kasi nung parang, okay, Monday, Tuesday, Wednesday, ito yung gagawin ko, ito lang yung gagawin ko. Friday, ito na dapat ako. Ganon. So, parang tinitake ko lang din po yung life day by day at my own pace. At your own pace. At my own pace. Okay. Sabi mo nga, you're taking one step at a time or taking the day at your own pace. Kanina tinanong kita, kamusta ka? You're so busy Diba? Yes po. You have your school, you have your theater. Nagtuturo ka pa ng volleyball. So, kamusta naman ang pagtuturo naman ng volleyball na yan? Ako po, medyo masakit po yung topic na to kasi kanina po, talo po kami sa quarters. Patay, okay. Natalo po kami kanina. Oh. Pero yung women's team po, yung men's team naman po, bukas po ay semis po namin. So yeah, hopefully, manalo po kami tomorrow. Yeah. Yun. Medyo, kaya po this past few days, kaya po medyo, yun, sobrang busy kasi training po ng volleyball, rehearsal, ng theater po, gig kung saan-saan, and then school, kasi magpa-finals na din po namin, ang dami pong mga requirements. Magpa-finals na po. So, ayun, yun po. So, sa dami niyan, and then you're leaving one day at the time or leaving that day, paano mo iniispi sa mga schedules mo? May mga times po talaga na lumilipad po ako. Sa Maynila, lumilipad po ako. Katulad po last time, galing po ako ng training po ata ng volleyball. Tapos rehearsal po ng theater. So, lumilipad po talaga ako minsan. Ngayon din po, lumipad din po ako papunta dito. Lumilipad. So, si Superman na pala po ang aking guest. Lumilipad po ako, guys. So, ganun. So, parang, at the end of the day, na-disappoint ka ba pag hindi mo na-accomplish yung gusto mong matapos for the day? Actually, hindi naman po disappointed. More of, parang siguro frustrated. Pero at the same time,
hinahayaan ko lang din po kasi yung mga bagay-bagay, Mami. Mm. Parang ako din, yun nga po, sabi ko po ako po yung tao na I live in the moment and kung hindi po siya mangyayari today, baka hindi po will ni Lord na mangyari siya today. Okay. So, hinahayaan ko lang po na kung ano po yung nilatag ni Lord na path for me, yun lang po yung tinitake ko and nagtitiwala lang din po siguro ako kay Lord na kung saan niyo po ako dadalhin. Yes. Yan, kung saan po ako dadalhin ni Lord. Yun ka. Nakakatulog ka naman. Nakakatulog naman po. Nakakatulog ka pa ba? Kasi sa dami na ginagawa mo eh. Nakakatulog naman po. Oh, sige. Opo. Nakaka-stay ka naman sa bahay nyo. Pag wala pong rehearsal. Okay. Kasi parang fully book ka from the whole week eh. The 7 days of the week, parang diretso eh, di ba? Lalo na po, Mami, rin yung time po na almost every Saturday, Sunday po yung rehearsal po Yes, natin. exactly. Grabe po yun. As in, hindi ko po talaga, tapos may school po ng Monday. Yun po, ng weekdays, Oo. tapos at the same time, may training po. Parang, alam nyo guys, minsan di ko na alam na, ay, weekend na pala. Parang, ay, Sunday, ay, Saturday. Ala, Monday na ulit. Ganon, Oo. parang dumadaan na lang po yung mga araw, minsan. Kaya, yun. Pero ikaw, kung tatanungin kita, yung being a busy guy ngayon, na sa buhay mo ngayon, na lahat siya nagagawa mo, paano mo maa-advise yung mga bata na, kasi minsan, di ba, dahil sa sobrang busy, minsan nai-stress sila eh, nade-depress sila. How do you advise yung mga young generation na ngayon na dapat lang enjoy the minute? Kasi ikaw sabi mo, you're just enjoying every day. So, how do you advise them? Siguro po sa mga bata po na yung mga aspiring artists or kahit naman po yung mga artist na po ngayon na marami pong ginagawa. Siguro para po ma-enjoy niyo po siguro yung what you have right now, you have to first surround yourself with the right people who will support you and be with you through your journey na hindi ka hihilain pababa siguro. You have to be with the right group of friends, surround yourself with good people na tutulong sa'yo pataas. And at the same time din siguro, kung passionate naman kasi tayo sa ginagawa natin, hindi natin siya may isip na pagod eh. Na trabaho, pagod. Sa akin po kasi parang nag-enjoy po talaga ako sa ginagawa ko. So I don't, siguro yung pagod after siya ng araw eh, marirealize mo na lang na, hala, grabe yung pagod ko ngayong araw. Pero during nung ginagawa ko yung mga time na yun, parang wala, masaya lang ako. Yes. Parang magaan lang, ganyan. So, siguro pag nandun ka talaga sa tamang environment, like yung rehearsal po natin, yung rehearsal po namin, gano'n. Parang magaan lang kasi yung feeling, hindi pagod. Hindi Yun. pagod. Do you overthink? Before po, talagang malala po ako mag-overthink. Yun nga po yung sinabi ko na dinadoubt ko po yung sarili ko minsan, kung para sa akin po ba talaga to. Pero, grabe din po kasi yung nakuha kong support and guidance. Kaya nawala po yung pagiging overthinker ko. Opo. Kasi yung generation ngayon, sobrang mag-overthink eh, no? Yes po. Parang maliit na bagay lang po na ina-overthink ko Paano po. mo na-overcome yung pagiging overthinker mo? Na-overcome ko siya kasi una, I learned that you don't have to please everybody. You don't have to listen to what all of them are saying sa'yo. Lalo na kung hindi ka naman talaga nila kilala 100%. Hindi mo kailangan magpa-apekto sa sinasabi nila kasi in the first place, they don't know what you're going through. Ikaw lang yung nakakakilala sa sarili mo. Kaya hindi ka dapat magpadala sa mga ganong comments or mga ganong sinasabi sa'yo. Yun po yung siguro unang natutunan ko na kaya wala po akong pakialam sa sinasabi ng ibang tao. Basta ako po, alam ko po sa sarili ko na mabuti po akong tao and wala po akong inaapahang ibang tao. At the same time, mabait po ako sa mga kasama ko. Alam ko po na wala po akong ginagawang masama. Kaya wala po akong dapat na i-overthink sa sarili ko. Yun po. Kasi ikaw yung generation yung ngayon eh, plus you're in this industry, ma-social media ka? Ako po, siguro ngayon hindi na masyado. Okay. Kasi nga po because of my schedule. Okay. Pero before po, opo, mas social media po ako. Ngayon po siguro, na lang, to check news, to check yung what's going on right now. Pero hindi na po totally yung babad talaga sa social media. Before po, I used to do live streams, kumakanta po ako before
nag-live po ako. Pero Mm-mm. ngayon po, because of my schedule, hindi na po kaya. Okay. So, hindi na po ako ma-social media. Hindi ka na ngayon. ma-social media. Pero nung time na ma-social media ka ba, do you express yung emotions mo sa social media? Yun po yung never ko pong ginawa. Kasi, hindi naman po lahat ng nangyayari sa personal life natin, kailangan po natin i-broadcast sa social media. Na which is yun po yung nakikita ko po kadalasan ngayon sa mga Yeah. younger generations na lahat po nilalabas po nila on social media. There are some things that are meant to be kept private, and para sa mga tao lang po na involved, siguro, hindi na po para i-broadcast po sa social media. Yun po. So, kung hindi ka pala ma-social media, paano kung kunyari, like what happened dun sa show, madami nag-PPM sa'yo, marami din mga nagtatag. Do you usually answer yung mga nag-PPM? Yung mga nag-PPM po, katulad po nung last po na, yung theater show po namin last time, medyo marami po kasi yung nag-message, so hindi ko po nare-replyan yung iba. Kasi lalo na po, sorry po talaga guys if hindi ko po ma-replyan lahat, kasi after show, bagsak po talaga kami. Yes, exactly. Bagsak po talaga kami. And yun po, ilan lang din po yung na-restory ko. Pag during naman po mga ganong times, chine-check ko naman, I try my best po Yeah. na to check everything. Pero pag minsan po emotionally and mentally drained po ako, I really stay away from social media. So, that's good. Never ka naman nasabihan ng suplado? Yun naman po yung never po akong nasabihan. Kasi, especially po pag sa personal, I really try my best na to accommodate everyone. Hindi naman ako sobrang people pleaser, pero kasi, at the same time, yun din po yung natural ko na nafe-feel eh. Parang masayahin din po kasi talaga akong tao. So, hindi ko po iniisip na parang, kailangan ko maging, pa-cool, ganyan. Hindi naman po ganun eh. Kasi parang, happy po ako na yung mga nakapanood po sa akin, nag-enjoy. And at the same time, nasi-share po nila sa akin na-share ko po sa kanila yung experience, and nakikwento rin po nila sa akin. And thankful po ako sa lahat po ng mga nagme-message po, na nagsa-story. Yun po, natural po kasi talaga sa akin na makausap sa tao. Yan. Ganun na, hello po, ganun. Yes. Yun po yung personality ko po talaga siya. Kaya never po ako nasabihan na suplado po. Ganun, hindi ko po siya personality. Okay. At dahil dyan, ang dami na naman pong nag-hi. Nag-hi po kay Ryan. Sabi niya, okay. Ayan. Di ko klaro ko lang. Dalawa yung grade 3. Idol ko talaga yan siya noon pa. Sabi ni Eliseo. Ayan. Eliseo po. Eliseo. Tapos sabi pa, ano pa? Pa-shoutout Pa-shoutout daw. Sabi Hello ni po, ni Eli, hello. Tapos broken-hearted Ano ba si kami Richard. broken heart? Hindi ko alam bakit broken-hearted. Tapos sabi naman ni Christian, nasan ka ng Marky Almuente. O, hindi natin. And then, ayan si Ray, ang kasama Hello, na. Ray. Sabi niya, hello, Kasama po Mami namin sa Ray. theater. And Hello then po. si Ryan. At tapos sabi niya, we miss you. Tapos sabi niya, ang importante po ba ang aesthetic pag nag-theater? Ang aesthetic? Siguro, para po sa akin yung pinaka-importante lang is you have to be presentable. Hindi naman, not necessarily naman yung, kasi may iba po na pag artista po, kasi yung iba nakikita ko po parang medyo OA na po yung aesthetic. Oo, di ba? Ako po parang, lang po, simple lang, presentable, ganun po, presentable. Pero not totally naman po na bahay-bahay na damit, ganun. Pero siguro yung proper grooming, kailangan mabango lagi, naliligo. Kailangan po lagi po tayo naliligo, tatutbrush po tayo. Kailangan po lagi tayong mabango. Yun po, yung mga basic grooming po, yun po. Para sa akin yun yung pinaka-importante. Mas important po sa akin yung grooming kaysa sa aesthetic. Yeah, tsaka simplicity is better. Yes po. No? Ayan. Sabi ko nga kanina, tinatanong ko sa iyo, Ray, do you stay at home ba? Yes po. Talaga? O sige, kung tatanungin kita, kung parte ka ng bahay mo, anong parte ka at bakit? Kung nakaka-stay ka pa sa bahay niyo dahil sa sobrang schedule mo. Siguro po, yung totoo po talaga, kung parte po ako ng bahay. Actually, hindi po parte. Kung ano po ako sa bahay, feeling ko kama po talaga. Kama ka. O Kama sige. po talaga. Okay. Kasi po yung mga spare time ko po, tulog po talaga. Kasi, when you have a busy schedule and you have a lot of things going on in your life, talagang malalim mo talaga ma-appreciate yung me time,
yung rest day mo, yung rest time mo, pag rest day talaga, rest day, wag niyo akong kakausapin, ganun. Yun. Tulog ako. Parang doon mo lang mananamnam Doon yung mo kama mararam, mo. opo, ganun. Okay. Parang merong question si Ray, pero I think we already answered this question kay Ray. Sabi, how do you prepare sa isang role or character? Actually yun po na-answer na po natin Yung siya kanina. a while ago. Pero Yeah. sige, siguro to give you a brief answer lang. Ako po talaga, I try my best to understand yung pinanghuhugutan talaga ng character. Hindi lang yung kung ano yung sinasabi niya dun sa specific line na yun. But you have to understand the story itself, ano yung mga nangyayari during that time na sinasabi niya po yun. Yeah. And kailangan niyo po talaga mag-research na hindi lang yung character niyo, kundi kung kanino niyo po sinasabi yung line na yon. Yeah. Actually, lahat, matinding aral po talaga siya. Hindi po siya kabisado lang. Yes. Opo. Okay. Meron pa isang question eh. May nakita ako yan. Ano po ang maa-advise nyo sa mga matatandang gusto mag-theater? 41 na po ako at gusto ko pong umarte. From Francis Ian Arquesada. Arquesada. Actually po, para po sa akin yung pag-theater, wala naman po siya sa age. Wala po talaga siya sa age. As long as kaya nyo po, wala naman, I don't see any problem po. Yeah. Parang hindi naman po naging hadlang yung age. And sa theater din po, hindi lang naman po puro bata yung hinahanap po sa theater. Since marami pong mga roles, may mga roles din po for older ages. As long as kaya nyo po, wala pong problema. I think, subukan nyo lang po ng subukan. I-try nyo lang po ng i-try. Yeah, audition ng audition. Yes po, mag-audition po kayo. Try nyo po. Wala sa age. Wala po Wala po talaga sa siya sa age. age. Wala po siya sa age kasi ako nasa teatro. Kaya wala po yun sa age. Si Mami Ray po, nasa theater. Oo, wala po sa age yun. Basta as long as you love what you're doing, go lang. Yes. If talaga pong passion nyo po talaga siya, wala pong, yung mga external factors, hindi po siya haharang sa inyo. Ayan. At may tanong po ang ating gwapong-gwapong Charles Dion para sa iyo. Hindi ko nabasa, nawala. Ano po ang mga pick-up lines nyo sa mga girls? Nako po, patay po tayo dyan. Wala po tayong pick-up line, Boss Charles. Para si Charles yung maraming pick-up line. Parang ikaw po yun eh. Parang galawan mo po yung ganun eh. Yeah, okay. Ito magaling kay Ismael. How do you represent yourself? Do the younger generation are looking up to you? Siguro po para po kasi sa akin, hindi mo po kailangan pag-isipan ng mabuti kung paano mo i-represent yung sarili mo. Kundi, you just have to be yourself. As long as wala ka naman pong ginagawang masama and you're doing good, not only to yourself but to others, I think you could be a good representation of yourself. As long as masaya ka and wala kang ibang taong tinatapakan, yun po talaga yung pinaka-importante for me. And yun, basta happy ka sa choices mo sa buhay, siguro. Yun yung para sa akin. Kasi mahirap po yung parang pinipilit po natin yung sarili natin na maging ganto, maging ganyan, na hindi naman po talaga yun yung tayo. Yeah. So you have to be, para sa akin, authentic lang. Yun po yung for me. Yung para sa'yo. Tapos kanina, sabi ni Francis, Peanut butter. peanut butter ka ba? Bakit po peanut butter? Baka pick up line siya. Oo. Bakit po? Ayan, hintayin natin ang sagot. Hintayin po natin yung sagot. Hintayin natin yung Peanut sagot. butter ka ba? Bakit? Bakit? Ayan. Sabi mo nga kanina, sa sobrang busy mo, lumilipad ka. Opo. Lipad ka dito, punta ka dito. Kung tatanungin naman kita, kung ikaw ay isang klase ng sasakyan o vehicle, anong klase ka? Siguro po siguro po motor. Motor po siguro. Bakit naman motor? Motor. Kasi po, di ba po sa kalsada? Di ba pag traffic, yung mga motor, sumisiksik sila. Kahit anong humadlang sa kanila, aabante sila. Parang keep moving forward yung motto ng mga motor eh. Di ba? Keep moving forward. Kahit gaano ka-init, kahit gaano ka-traffic, kahit umuulan, kahit anong nakaharang dyan, hahanap ka ng way mo para maka-move forward ka. So siguro, motor ako. Motor ka. Ganun ka kasi ngayon, kahit anong mangyari. Lulusutan po natin. Lulusutan Opo. mo. Ayan. So yan, sabi mo nga, kahit anong mangyari, lulusutan mo. Sa dinami-dami ng ginagawa mo, you're so busy at your young age, marami ka na rin na-achieve. Anong mantra mo sa buhay mo? Ayun po, keep moving forward. Keep moving Opo, forward. keep moving forward. Kasi,
Ako po yung type ng tao na hindi po ako nagdedwell sa kung ano po yung nangyayari ngayon na, for example, yung mga stress, Yeah. mga ganyan. Hindi po ako masyadong nagdedwell sa ganun. Kasi wala na po tayong magagawa, Mami Ray, pag may mga ganun po eh. Yes. You just have to accept it and keep Face moving forward. Yan, face it. Yeah, and face it and move forward. Kasi for me, that's life eh. Hindi naman po hihinto yung time para sa akin eh. Dire-diretso po yung oras. So, dapat ikaw din po, dire-diretso lang din po tayo. So, we have to overcome those challenges that we are facing para makamove forward po tayo. Kasi there's more to life than what we are experiencing right now. Yes, exactly. And lahat po ng mga pinoproblema natin, part lang po yan ng life natin. So, we have to keep moving forward no matter what happens. Yan. Sabi mo nga, you always keep moving forward. Ngayon, sa part ng buhay mo, at your young age, nasaan ka na? Ngayon po, nandito po ako, Mami Ray, kasama po kayo. Hindi po. Siguro po ngayon, siguro po kasi recently, I've been rediscovering myself. Wow. Grabe po, rediscovering. Ang lalim. Rediscovering Rediscovering myself. Okay. Actually, kaya po ako pumasok ulit kaya po ako naisip pumasok ng theater. Kasi, sabi ko po, parang, yun yung gusto ko eh. So, hinanap ko po talaga yung opportunity na yun for me. And may lumabas po na opportunity. So, yun po, siguro ngayon nasa phase po ako ng life ko na pinapursue ko po lahat ng mga gusto ko. Tuloy lang ng tuloy. Parang kahit ano pa yan, grab lang ng grab. Okay. Ganun. So, parang nandito, yung sabi mo nga, nandito ka na. Nandito po. Nandito ka na. Nandito Nandito po ka na. ako. Eto na yung pinangarap mo. Yes po. Eto na. So, nag-i-start ka ulit. Sabi mo nga gano'n. Hi! Marami akong natutunan kay Ryan. Kasi parang kay Ryan, even in his young age, sobrang positive niya. Sobrang positive mo. And then, lagi mo na lang sinasabi na kung eto na yung dumating, go mo lang, do your best. Ganun ka eh. Apo. Sana marami din kayong natutunan. At marami akong nalaman tungkol kay Ryan. Kasi ngayon lang kami talaga nagka-sit down and get to know him, more about him. At dahil dyan, Ryan, bibigyan kita ng time to invite them kung saan kanila pwedeng makita sa mga social media mo at saan yung mga pwede kanilang mapanood. Ayan. Hello guys. Hello everyone. First of all, thank you po sa lahat ng mga pumasok po ng live. Thank you so much po sa lahat po ng mga bumabate and sa mga nag-comments po. Thank you po sa inyong lahat. Sa mga hindi pa po naka-follow sa akin on Facebook, you can follow me, Ryan Christopher Howe. Pwede po magbanggit ng ibang social media Okay, platforms. lahat. Sa IG po, _ Ryan Howe and also on TikTok. Please do follow me guys. Thank you po. Thank you so much. Ayan. So, doon nyo i-follow si Ryan para makita nyo kung saan yung mga ganap niya para pwede nyo siya mapanood. And of course, kami naman po, maraming salamat, Ryan, for giving me the time Thank na you din po. ma-interview ka. Ang Thank you bilis din ng po for oras, inviting diba? me. Ang bilis-bilis. Maraming salamat po. And dahil dyan, magpapasalamat muna po kami sa aming mga sponsors. And of course, I want to say thank you again to Hesenea Aesthetic na meron po silang 2 branches at Shaw Boulevard, Mandaluyong and NS Amoranto, Quezon City with a phone number of 0929-275-1014 and 0906-208-81 and 83 na open po sila daily at 10 a.m. to 8 p.m. Tawag lang po kayo para makapagpa-appointment kayo. And of course, ito po yung aming bagong sponsor na Pampers City by OMG. Ito po yung Aesthetic and Wellness Center, your luxury escape. The first and largest Pampers Center in the Philippines na ang kanila pong location is 107 K1 Center by Prestige in Asana City, Parañaque City. And you can call them at 0945-203-9888. Ito po nga, kaya nga sinabi nila, the first largest is because lahat po ng kailangan natin from head to toe, meron po sila. Just so, call them and magpa-appointment din. And of course, sabi ko nga po, lagi, make it a habit every Monday, Wednesdays, and Friday, 7 p.m. Ito po, of course, with me, Chikahan with Mommy Ray, every Wednesday with our handsome and mga poging-poging guests,
host, Charles Dion and Caleb Alvarez, ang aming podcast na Up, Top, Down, Low. And every Friday naman po, Coffee Chat with Daven naman po yan. Of course, syempre po, mapapanood niyo po lahat yan dito sa aming Facebook page na Ignos Novos Artist Management, na which pareho din po ng aming Instagram. Plus, we have a TikTok at ignosnovos.official. And of course, please follow, like, and subscribe ang aming mother channel na First Son Production na same Facebook and Instagram, First Son Production. And of course, meron din po kaming YouTube channel na First Son Creatives na mapapanood nyo po lahat ng live namin doon. Ito po. Plus, sa akin naman po, please follow me on my FB. On my FB is Rachel Pulion. My FB page is Mommy Ray 3. And of course, my Twitter and TikTok the same po at Mommy Ray 3. And my IG is Mommy_Ray 43. Ayan po. Maraming salamat, Rai. Thank you very much Thank you for po. joining me. Thank you po. Thank you for joining me, Rai. At marami ako natutunan sa'yo. At sana lahat ng mga kabataan ngayon is katulad ng pag-iisip ni Ryan, yung outlook niya. Be positive, enjoy life lang po tayo. At mahalin ko anong ginagawa natin. At ako po, ang inyong Mommy Ray na laging nagsasabi, everything that's happening to us, there's always a reason behind it. Bye! See you all on next week, Monday. Be safe! Bye-bye po. Thank you po. Step into a world where beauty meets grace, a pampering haven, a peaceful space. From head to toe, even dental, we've got it all. Elegance and confidence, feeling tall. Hair services that bring out your light. Pamper City makes you feel just right. Pamper City by OMG, your luxury escape. Where beauty, wellness, and self-love take shape. The first and largest in Ashana City, located at K1 Prestige. It's so lovely, shine. Pamper yourself, feels divine. Mga kwentuhan na dapat mong malaman. Mga katanungan na dapat mong matuklasan. Nandito si Mommy Ray, makisaya